Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, ang pagkilala sa ating mga karapatang pantao o human rights ay nakaugat sa katarungan. Ayon pa kay Pope John XXIII sa Catholic Social Teaching Pacem in Terris, kaakibat ng pagkilala sa ating human rights ay ang tungkuling kilalanin, galangin ang mga karapatan ng ating kapwa-tao. Nararanasan ngayon ni dating Pangulong Duterte kung ano ang pakiramdam kapag kinikilala at iginagalang ang mga karapatang pantao. Ipagpaliban ang kanyang confirmation of charges sa International Criminal Court na nakatakda ng isagawa sa Setyembre 23. Ipinagpaliban ng pre-trial chamber ng ICC ang pagdinig sa kaso kasunod ng hiling na bigyan ang dating Pangulo ng indefinite adjournment sa mga pandinig. Hindi raw siya fit for trial. Nais din ng hukuman na magkaroon pa ng sapat na oras upang pagpasyahan ang hiling ng depensa. Idinismaya ng mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang pagkakaantala ng pandinig. Para sa grupong Rise Up for Life and for Rights, drama lang daw ito ng dating Pangulo upang hindi humarap sa korte. Kasabay ng pagkakaantala ng pandinig, nakipagkita si Royina Garma sa mga kinatawan ng ICC sa Malaysia upang magbigay ng testimonya laban sa dating Pangulo. Si Royina Garma ay dating police officer na nakipagsabwatan sa nooy President-elect Duterte upang planuhin ang karumaldumal na war on drugs ng nakaraang administrasyon na siyang kumitil sa buhay ng halos 30,000 biktima. Ang opisyal, 6,000. Maswerte ang dating presidente dahil iginagalang ang kanyang mga karapatan kahit siya ay nakapiit sa ibang bansa. Nakakamit niya ang kanyang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain, maayos na tulugan, at sapat na serbisyong medikal kahit pa nalilimitahan ang kanyang kalayaan. Natatamo rin niya ang right to due process dahil nga sa korteng dinidinig ang kanyang kaso. At ngayon, pagpapasyahan ang kanyang hiling na ma-postpone ang hearing dahil hindi raw siya fit o malusog para humarap sa paglilitis. Hindi may tatangging kinikilala ng ICC ang kanyang mga karapatan. Abay kabaligtaran ito sa naranasan ng libu-libong pinatay ng kanyang administrasyon sa ngalan ng kapayapaan at kaayusan. Ang mga karapatang kanyang tinatamasa at iginagalang sa kabila ng kanyang pagkakakulong ay ang mga karapatang ipinagkait sa mga biktima ng giyera kontra droga. Marami po sa mga biktima ay mga taong hindi nakakamit ang kanilang pangunahing pangangailangan sa buhay. Hindi rin nila nararanasan ang due process ng batas. Hindi man lang sila nakakaranas ng pandinig sa korte. Pinakamalala ay walang awa silang pinatay kahit pa walang matibay na ebidensya ng pagkakasangkot nila sa droga. Madalas ay tinanim na lang ang ebidensya o pinalalabas na lang na nanlalaban sila sa mga pulis kaya namatay. May kaakibat na tungkulin ang mga karapatan. Tungkulin ng ICC na litisin ng patas at makatarungan ang dating Pangulo. Tungkulin nating bantayan ang pagpapanagot sa mga lider nating nagkasala. Tungkulin ng gobyernong tumulong na hanapan ng katotohanan. At panghuli kapanalig, tungkulin ni dating Pangulong Duterte na harapin ang kanyang kaso. Sa ganitong paraan kapanalig, makakamit ng mga biktima ng madugong giyera kontra droga ang katarungang ipinagkait sa kanila ng dating administrasyon. Kaya mga kapanalig, iwan natin sa mga eksperto kung not fit for trial nga ba si dating Pangulong Duterte. Mukha namang nasa mas mabuting kamay ang dating Pangulo. Malayong malayo ang kalagayan niya sa kalagayan ng mga bilanggo sa ating bansa. Mas malayong malayo ang nararanasan niya sa mga kababayan nating hindi nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa harap ng batas o due process. Patunay ito na kayang maunawaan at ang katwiran at katarungan, gaya ng sinasabi sa Kawikaan 2:9.
nang hindi gumagamit ng karahasan, nang hindi pinagmamalupitan ang mga nagkakasala, nang kinikilala at ginagalang pa rin ang mga karapatang pantao. Kapanalig, ang katarungan po ay hahabol sa atin. Hindi natin mapagtataguan ang katarungan ng Diyos at katarungan ng batas. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.